Nathan's POV. Sinisiguro ko pagsisisihan niyang araw na to. Paniniyak ni Nathan sa kanyang sarili. Tinanggal niya ang suot na barong Tagalog at tinapat ang katawan sa shower. Katatapos lang ng kanilang civil wedding ni Andrea na ginaganap sa kanyang strawberry farm dito sa Baguio. At ngayong nandito na sila sa kanyang rest house dito rin sa Baguio. Sa edad niyang 28 years old, marami na siyang naipunda ng mga properties dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan para lang marating ang kinilalagyan niya ngayon. Sino mag-aakala na yung dating lampa at iyaking bata 18 years ago ay magiging ganito na ngayon? Napakayom ang kanyang mga palad. Hindi siya maaaring magkamali sa bawat hakbang. Kailangan niyang maisakatuparan lahat ng mga plano. Kahit na kailan hindi niya sisirain ang pangakong binitawan niya sa kanyang mga magulang at Ate Maxine. Hindi niya ipagkakanulo ang mga ito nang dahil lamang sa isang babae. Titiyakin ko, pagsisisihan mong araw na pinakasalan mo ko. Anang utak niya habang kinukuskos ang kanyang katawan. 3 years din niyang hinintay ang sandaling to. Ngayon, asawa na niya si Andrea. May isasagawa na niya ang kanyang mga plano. Andrea's POV. Walang pagsidla ng kanyang kagalakan. Si Andrea Gonzaga. Wala na nga yata siyang mahihiling pa eh. Hindi siya makapaniwalang sa araw na to, Mrs. Vasquez na siya. Habang tinatanggal ang kanyang wedding gown, naririnig niya ang lagaslas ng tubig sa loob ng banyo. Magkahalong excitement at nervyos na nararamdaman niya habang naiisip na sa gabing to, handa na niyang ipagkaloob ang kanyang sarili sa lalaking kanyang pinakamamahal. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang ma-realize na totohanan na to. Mag-asawa na sila ni Nathan. Magsasama na sila sa iisang bahay. Birhen pa siya kaya magkahalo ang mga damdaming nararamdaman niya. Nakakatawa, at the age of 23 wala pa talaga siyang experience pagdating sa pakikipagsalo, kaya madalas siya ang tampunan ng tukso ng mga kaibigan niya. Saang planeta raw ba siya nanggaling? Ipinangako kasi niya sa kanyang sarili noon na ibibigay lamang niya ang kanyang pagkababae kapag naikasal na siya. Kaya laking pasasalamat niya kay Nathan dahil kahit na kailan hindi siya nito pinilit. Talagang tsinaga nitong maghintay. Isa yon sa mga bagay na minahal niya rito, bukod pa sa talaga namang napakabait nito sa kanya. Ano pa nga bang mahihiling niya? Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang lalaking nagtataglay ng lahat ng mga characteristics na sinulat niya sa kanyang diary nung high school siya. God-fearing, loving, at higit sa lahat, very loyal. Bonus na lamang ang pagiging tall, dark, and handsome nito. Napahinto siya sa pagtatanggal nang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Nathan. Nakabalot to ng tuwalya. Walang ekspresyon ng mukha habang nakatingin sa kanya o nakatitig sa mas tamang kahulugan ng salita. What's wrong, sweetheart? Ngayon ang oras ng aking paniningil. Halos paanas lamang nasambit nito. Paniningil? Nagtataka pa siya na makitang unti-unti napalitan ng galit ang walang ekspresyon nitong mukha. Sinong may utang sa'yo? Bahagya siyang napatawa. Araw ng honeymoon natin. Utang ang nasa isip? Ang gulat niya nang bigla nitong haklutin ang mukha niya sa paraang waring di na makapagtimpi pa ng nararamdaman. Napapikit siya dahil para siya nitong gustong sakalin. Ngayon lamang siya hinawakan ni Nathan sa ganitong paraan. Naguguluhang tinignan niya ang asawa. Nathan, malaki ang atraso ng pamilya mo sa akin. Alam mo ba yon? Gulong-gulong isipan niya habang tinitingnan ito. Ngayon lamang niya nakita ang gayong klase ng puot sa mga mata nito na para bang any moment. Sasabog na yon sa tindi ng pagkamuhing nararamdaman. Hindi kita maintindihan. Sweetheart, if this is some kind of a joke, hindi ka nakakatawa, please? Mas sumigpit ang hawak nito sa kanya. Sa palagay mo ba nagbibiro lang ako? Ang ama mo ang pumaslang sa buong pamilya ko. Na-shock siya sa sinabi nito bagamat hanggang ngayon, malabo pa rin sa kanya kung anong tinutukoy nito. Oo, alam niya, ulilang lubos na ito. Lumaki to sa ninong nito na siyang kumupkup dito simula nang maulila ito. Ngunit bukod doon, wala na siyang alam tungkol kay Nathan. Kung may isang bagay man tong ayaw nitong pag-usapan noon, yon ay ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang nito. Paano nasangkot ang daddy niya sa pagkamatay ng mga magulang nito? 3 years kitang sinuyo. 3 years ako nagpanggap na mahal kita. Alam mo bang sa loob ng 3 taon na yon, bawat oras na kasama kita, parang hinahalukay ang sikmura ko sa pandidiri, sa galit, sa tuwing tinitingnan kita sa mata. Lahat ng mga masasakit na nangyari sa pamilya ko, lahat yon na nariwa.
Parang hindi niya mapaniwalaan ang lahat ng naririnig niya kay Nathan ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng 3 taon lang pagiging magkasintahan ay nagkukunwari lamang pala ito. Sunod-sunod pang pumatak ang kanyang mga luha. Ginamit mo lang ako para makapaghiganti ka? At saka bakit si Daddy ang pinagbibintangan mo sa nangyari sa pamilya mo? Dahil inutusan niya ang mga tauhan niyang patayin ang buong pamilya ko. Sigaw ni Nathan sa kanya, tsaka padarag siyang binitawan at galit na lumabas ng kwarto. Napakurap-kurap siya. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap lamang ay biglang gumuho ang lahat ng mga pangarap niya. 3 taon. 3 taong nagkunwari si Nathan na mahal siya nito para lang bigyang katuparan ng pinaplano nitong paghihigante. Muling nanariwa ang mga alaala kung paano silang nagkila ni Nathan. Sa kabilang banda, flashback. Andrea, puro ka nalang eskwelahan, bahay. Napaka-boring naman ang buhay mo. Sita ng best friend niyang si Alexa sa kanya. Nasa school canteen sila para sa kanilang lunch break. Magkaklase sila ni Alexa since high school sa bayan ng Santa Teresita. Siya ang valedictorian, habang si Alexa naman ang kanyang salutatorian. Ngunit hindi gaya niya, hindi studious si Alexa. Likas lang talaga ang pagiging matalino nito, kaya kahit madalas naglalakwat siya, palagi pa ring matataas ang grades na nakukuha. Hindi pares niya na kung hindi mag-aaral ng mabuti, hindi siya makakakuha ng matataas na grades. Nang mag-college, sa Maynila siya pinag-aral ng daddy niya. Hindi naman sila mayaman. Hepe ng kapulisan sa Santa Teresita ang daddy niya. Ngunit dahil bunso at only girl siya sa pamilya, spoiled siya dito. Kaya nung sabi niya sa ama na gusto niyang mag-aral sa mamahalin at sikat na university dito sa Maynila, hindi tumutol ang kanyang daddy. Bagkos, all-out support ito katulong ng kanyang mga kuya at mommy. Ang kanyang kuya Danny ang sumasagot ng baon niya, habang ang kuya Chris naman ang nagbabayad ng dormitory niya, at ang daddy niya at kuya Ken ang sagot sa tuition fee niya. Masscom ang kursong kinukuha niya. Ang universidad na pinag-aaralan niya, marami nang na-produce ng mga sikat na newscasters at umaasa siyang balang araw, mapabilang siya sa mga ito. 3rd year college na siya nang muling magkasama sila sa isang universidad ni Alexa. Nagulat na nga lang siya nang isang araw magkita sila eh. From then on, palagi na ulit silang magkasama, kagaya ng high school. Ngunit hindi siya sumasama sa mga gimmick nito. Ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang at mga kapatid na nagtutulong-tulong para lang makapag-aral siya. Hindi kasi niya naipasa ang scholarship na inaplayan niya noon. Ngunit dahil ayaw siyang biguin ng pamilya niya sa mga pangarap niya, nagtulong-tulong ang mga to para mapag-aral siya sa pangarap niyang universidad. Kung kaya't hindi rin niya bibiguin ang mga ito. Ngunit ngayong araw na to, mas naging makulit si Alexa. At mukhang walang balak lubayan siya hanggat di siya nito napapapayag na sumama sa party mamayang gabi. Promise, mag-enjoy ka. Tsaka may papakilala ko sa'yo. Ang gwapo! Natatandaan mo yung accidentally, mabasa ko yung diary mo na mag-sleep over ako sa bahay nyo? Inirapan niya ang kaibigan. Hindi accidentally. Sinadya mong pakialaman at basahin ang diary ko, no? Okay, sinadya ko na. Pero curious lang naman ako eh. Anyways, yung laking ideal man na sinulat mo sa diary, saktong-sakto kay Nathan. At sino naman siya? Kinakapatid ko, ninong niyang papa ko. Nung mamatay ang parents niya, kinupkup siya ni papa at pinag-aral. Tall, dark, and handsome. Plus, God-fearing, loving, at higit sa lahat, walang bisyo. Di ako interesado? Talaga lang ha? What if, sabihin ko sa'yo nakatingin siya sa atin ngayon? Nakangising sabi ni Alexa sa kanya. Ay naku Alexa, tigilan mo nga ako. Hindi ako nagbibiro. Nandito siya ngayon sa school. Gusto kanya kasing makilala eh. By the way, mayaman yan ha. Graduate ng engineering with honors dito rin sa university na to. Ahead siya sa atin ng 5 years eh. At sobrang sipag sa mga negosyo. Kinikilig na sabi pa ni Alexa sa kanya. Maya-maya pa, nilapitan sila na isang lalaki na waring nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ng mga oras na yon. Love at first sight. Yon ang eksaktong naramdaman ni Andrea na makita ang lalaking tinutukoy ni Alexa. Kaya naman na mag-propose ito 3 years after, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinantabi niya ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na broadcaster para sa kanyang ultimate dream, ang maging Mrs. Andrea Vasquez. Naputol ang pagbabalik tanaw niya sa kanyang mga alaala nang muling pumasok ng silid si Nathan.
Babalik na tayo ng Maynila ngayon din. Naghihintay ng driver ko. Ilabas mo ang mga gamit natin. Utos ito sa kanya. Napakurap-kurap siya. Pakiramdam niya ibang taong kasama niya ngayon. Malayong malayo sa Nathan na nakilala niya noon. Amanda's POV. Manong Roy, hayaan niyo siyang magbaba ng mga gamit. Mas malakas pa yan sa kalabaw. Dinig ni Andrea na sabi ni Nathan sa driver nito nang makarating na sila sa bahay dito sa Maynila. Tsaka bumaba na sa sasakyan at hindi na siya nalingon. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay nito. Tiningnan siya na matanda sa rearview mirror, waring humihingi ng paumanhin sa kanya. Tumango lamang siya dito at saka bumaba na sa sasakyan. Kinuha sa likuran ang dalawang maleta nila ni Nathan. Nangilid ng kanyang mga luha, ngunit naisip niya hindi siya dapat na sumuko. Pasasaan ba't mababalik muli ang pagtingin nito sa kanya? Naniniwala siya na lahat ng pagmamahal na pinakita nito sa loob ng 3 taon nilang magkasintahan, hindi pagpapanggap lamang. Nararamdaman niya ang tunay nitong pagmamahal at gagawin niyang lahat para maibalik niyang respeto at pag-ibig na yun ni Nathan sa kanya. Isa pa, nang pakasalan niya to, sumampa siyang sa hirap at ginhawa magsasama sila. Pagsisilbihan niya ito at pakakamahalin. Sumumpa siya sa Diyos at sa pangangatawanan niya yon. Andrea! Nakangising sabi ni Alexa sa kanya nang makapasok siya sa bahay habang hinahilang 2 malalaking maleta. Welcome home! Sabi nitong humagkan sa mga labi ni Nathan na waring talagang sadyang ipinakita pa yon sa kanya. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Nabitiwan ni Andrea ang hinihilang maleta na makita niya si Alexa na hinahagkan sa mga labi nito ang kanyang asawa. Gulong-gulo ang utak niya sa mga nangyayaring ito. At si Nathan, waring enjoy na enjoy itong masaksihan niya ang pakikipaghalikan nito kay Alexa. Hindi niya magawang gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya may mga punyal na tumatarak sa kanyang dibdib habang nakamasid sa dalawa. Anong nangyayari? Sa wakas, nagawa niyang itanong sa mga to matapos ng ilang minutong pagkalito at pagkabigla. Ang kanyang mga mata nagpapalipat-lipat sa mukha ni Alexa at ni Nathan. Ano ba sa palagay mo? Tanong ni Alexa sa kanya, tsaka nakangising tinignan sa Nathan. Pinaalis ko na yung ibang maids. Anito sa kanyang asawa, tsaka maling tumingin sa kanya. From now on, ikaw na ang maging maid namin dito sa bahay. Yung cook na lang tinara ko. Alam ko naman pihikan ako pagdating sa pagkain. May tono ng sarcasm na sabi nito. Pinulupot nito ang isang braso sa braso ni Nathan. Bahay ko na rin ang bahay na to, kaya susundin mo ang bawat utos ko. Gimbal na gimbal siya sa mga nagaganap. Nagiinit na ang kanyang mga mata. Kung ito ay isang bangungot, gusto na niyang magising. Alexa, kaibigan kita, sabi niya rito. Sinikap maging mahinahon ang kanyang tinig. Ikaw ang dahilan kaya ako nakilala si Nathan. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ang pakana ng dalawang ito. Nagsabuatan ba to para paghigantihan siya? Ako nga, at planado ko ang lahat ng yon. Sagot ni Alexa saka lumapit sa kanya. Alam mo bang, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon to? Ang gulat niya nang bigla na lamang siya nitong sampalin. Sa wakas nagawa ko rin yan sa'yo. Waring ginising ng malakas sa sampal na iyon ang kanyang buong pagkatao. Hindi pa naginip lang ang nagaganap ngayon. Hindi ito isang bangungot lang. Bakit? Tuluyang kumuwala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ramdam niya ang panginig ng kanyang mga kalamnan. Bakit? 3 years mong hinaharot si Nathan. 3 years akong nagtiis na makita kayong palagi magkasama. Habang ako na totoong mahal niya, pinagmamasdan lamang kayo. Ang sakit nun, akala mo ba? Ang sakit isiping ako ang totoong mahal niya, pero ikaw ang pinakasalan niya. Nilingon niya sa Nathan. Nagtatanong ang kanyang mga mata kung totoo bang lahat ng mga sinasabi sa kanya ni Alexa. Nagmamahalan kami ni Alexa. Sabi nito at saka lumapit kay Alexa at muli nito yung hinagkan. This time mas mainit, mas nag-aalab. Umiwas siya ng tingin dahil parang di niya na kayang makita pa ang nagaganap. Napahagulhol siya. Pinaglalaroan lamang pala siya ng mga to sa loob ng 3 taon nilang pagiging magkasintahan ni Nathan. Palabas lamang ang naging pag-ibig na pinakita sa kanya ng lalaki. Tuluyan na siyang bumigay. Umiiyak na napaluhod siya. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Bakit ako? Ano ba ang kasalanan na nagawa ko sa inyo? Sigaw niya.
Itinapat niya ang mga kamay sa kanyang dibdib dahil pakiramdam niya nagsisikip na yon. Naging totoo ako sa inyo. Bakit ninyo ako pinaglaruan? Kulang pa ang lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Sa sakit na naramdaman ko nung nawala ang pamilya ko. Dinig niyang sabi ni Nathan saka umalis. Tawa naman ng tawa si Alexa habang nakatingin lamang sa kanila. Tumayo siya at tinabol niya sa Nathan. Ipaintindi mo sa akin kung anong nangyari. Bakit ang daddy mong sinisisi mo sa pagkamatay ng pamilya mo? Nagdademand na tanong niya rito. Hindi ito nagsasalita kaya hinila niya to sa braso. Ipaliwanag mo sa akin? Nagsusumamong sabi niya rito. Gusto kong maintindihan kung saan nanggagaling ang lahat ng galit mo. Alam mo kung gaano kita kamahal, hindi ba? Pag-usapan natin to. Inawakan siya nito sa mukha. Kahit ilang beses pa nating pag-usapan to, hindi na may babalik pang buhay ng pamilya ko. Galit na sigaw nito sa kanya. At gusto kong unti-unting ibalik sa pamilya mo ang lahat ng sakit na naramdaman ko nung mamatay ang buong pamilya ko. At sisiguraduhin kong 10 beses na mas masakit ang mararanasan mo at ng pamilya mo. Pagkasabi noon, mabilis siya nitong binitawan at nagmamadaling sumakay sa motorsiklo nito.